Ginoon ang MCA Davao tungod kay kanang iyahang gidawat ang calling sa Ginoo sa iyaha nga magpadayon sa pagpangalaga ug pagpamastor. Salamat sa iyang kinabuhi. 6 years din po na pinangunahan niya ang MCA Davao. Salamat sa Ginoo tungod kay daghan nga mga kalag nga nakadawat kung nakaila sa Lord during sa panahon nga siya naa sa MCA Davao. At dili lang sa panahon sa MCA Davao. Mula nung tinawag siya ng Panginoon hangtod karon, padayon siya nga nagapamuhat diha sa Ginoo. Bisan man daghan nga mga pagsulay or mga daghan nga mga situation nga ma-feel ng mga burden. But then, ang calling ni Lord sa kanya, mao gayoy nag-prevail. Yeah, salamat sa Lord from 6 years, then niabot ang 7 years, then 8 years hanggang karon kay 8 8 taon naman ko diri sa Davao. Nagpasalamat gihapon ko sa Ginoo sa among mga naagian. Kay ang MCA Davao dili sayon ang naagian sa MCA Davao. Daghan nga mga pagsubok, but then ang Ginoo nagatan-aw sa iyahang mga anak nga nagmatinud-anon. Dahil sa Old Testament atong lantaw dito ang mga nagapangalagad sa Ginoo, dili gyud sila daghan nga ning barog. Dili gyud siya daghan ng barog, kundi magpabilin gyud ang mga remnant nga ang mga remnant, ang mga ligkon nga nagapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang among mga kaubanan sa pagtuo, ang among mga leaders, bisan naka atong mga niaging during my time, aduna din kami mga discipleship, mga life class, mga school of leadership, gihimo ra gihapon na namo. Then salamat sa Ginoo dahil mayroon naman pong mga kapatiran na tumugon. Pero dahil nga po sa sitwasyon nga ang among kadaghanan nga nadala or napabilin sa MCA, kinahanglan mo ulit na sila sa ilahang mga lugar, ubang mga leaders, kaya hinayaan ko na po sila na umuuli tungod sa dili sa iyo na sitwasyon nila diri sa Davao, lalo na po nag-start ang pandemic. Pero ganun pa man, ang gawain ng Panginoon nagpapatuloy dahil may mga lingkod ng Panginoon na handang tumayo at nagpapatuloy din. Sabi ko nga po, hindi po marami ang MCA Davao sa ngayon. Pero po, mula nung nag-start ang ministry, hanggang sa mga araw na to, million, thousand, or more than thousand of people ang nasharean ng Word of God sa ilalim ng Mabuhay Christian Assembly. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Marami po ang nasharean. Tuwa man sila sa lain na mga churches, but then, MCA family ay nagiging daan para sila po ay tamnan ng salita ng Panginoon. Ano sabi ng salita ng Diyos? Ang nagtanim at ang nagdilig, pareho lamang sila sa harapan ng Diyos. Ang Lord ang nagpapalakaw. Ayan po. Kaya salamat sa Panginoon sa kabutihan na sa MCA. Mayroon sana po kaming mga pictures na ipapakita. Pero hindi po siya na-materialize. Ayan. Payat pa si Pastor Julie doon. Ayan po. At marami na pong mga nagiging gawain. Pero po, dahil hindi po nag-materialize, hindi po namin nagawa, ganun pa man po salamat sa Panginoon dahil nandito tayo nagpapatuloy. Salamat sa kinabuhi ni Pastor at patuloy na gagamitin siya ng Panginoon. And we also thankful sa buhay ni Pastor Julie and maging sa kabuuan ng Christ Divine Revelation Movement tungod kay siya gyud ang nag-offer sa ako nga pastora, kung wala na mo dira sa Holy Cross, welcome po ang church para doon muna po kayo. Salamat po sa inyong lahat sa pag-adapt ninyo sa MCA. Salamat po. At alam ko po na di man namin kayang tumbasan yon. Si Lord po ang the more na mag-bless sa inyo. Palakpakan po natin ang Lord. Praise the Lord. Kaya ngayong umaga, ihanda natin ang ating puso, ang ating isipan sa pagtanggap sa salita ng Panginoon. Nadalhin po sa kanyang lingkod na pinagtibay ng Diyos. Patuloy andoon ang
pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay at saka sa kanyang buong sambayan at saka sa buong iglesia. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa buhay po ni Pastor Julie Aboyo. Okay, mayong buntag sa tanan. Mayong Sa mga wa kaila, pasensya na mo kayo. Ako, di po kailan niyo. It's been 16 years ago. Kung na may gibuhat ng Ginoo sa inyong kinabuhi, prayer ko ba? Napitis niya, magsugod ko o hilak kay aron tapuson ako katawag. Kaya yung Bible, sa diha ka kana thirst to no, kanang mga pagluha na mo turn into kanang gladness. Uy. Tuyawal pa kami mo, brad. Maybe daw, sa makausa, happy 16th year anniversary sa Ginoo. With Pastora, kanang nag-chat, nag-stress-trahay ni na mag-anniversary, MCA Davao. Ay, sakit. Nakuman din eh. May lato, mukuha ka namin. Part sa itong introduction. Kay, delete na bago sa ako ang MCA. Partly sa itong introduction, MCA has a great kanang part sa akong kinabuhi as a minister. Kay before ko nag-ministry, nag-pastor sa MCA, a few years ago, nag-wander ko for more than 2 years or almost 3 years. Tungod kay kining usahay mamastor ta, maka-discourage, dili naman po ang membro ma-discourage sa pastor, usahay man po ang pastor, ma-discourage sa membro, pari-pariha na. 3 years ko na ministry, discourage, disappoint sa mga expectation sa tao. But 3 years po, anong bakasyon ko sa Ginoo. Ang akong una-una, Domingo, nasa simbahan. Pero ang akong physical, nasa trabahoan. Usahay, nasa inuman. Dahil na ko i-detalye, pero malagi na, when God kanang performs things sa imong kinabuhi, sometimes din ito sometimes. I-allow sa Ginoo for you to be strong, better than before. Para nga, sa kunagingon, gikalipay na ko ang pagdawat sa invitation ni Pastora na mahimo nga mag-share sa pulong sa Ginoo. While nag-worship ta, while nag-open prayer si Pastora, nag-reflect sa kung kasing-kasing. Wow. 16 years ago, I was restored sa ministry. 16 years ago, nga naa nagibuhat sa ang Ginoo sa kong kinabuhi. Ang MCA Davao, usa sa kong gipasalamatan ug dako ang Ginoo sa kinabuhi ni Brother James. Wala man si Brother James karon, kung naaman makadungog makakita siya. Deep inside sa kong kasing-kasing ako sa salamatan. Tungod kay gigamit siya sa Ginoo. Ang MCA Davao, di na lang nako amo partly og history kay murag wa man sila naging history no. Ako mo part sa history. Kay ang MCA Davao ang tinuod, wala jay plano nga mag-ministry ang Davao. Tungod kay si Brother James, kita niyo si Igsoon Blaine, kauban na mo. Usa ni siya sa gina-invite namo sa unang mga panimbaho namo sa Bangboy. Kauban ni iyang misis sa una atbang na to sa atbang nagtrabaho. Dito mi sa Bangboy. Ang unang fellowship namo apil tong mga kanang mga diingon nato. Kay mo nagnaman ito 4 o 5 ka mga Ranger. Mga dili pareha nato. Una namong panibahon siyam ra ni kabuok. Siyam ra jud ni kabuok apil si Brother James. Una apil tong akong usawa. Unang fellowship namo sa MCA Davao, apil ang akong usawa.
Gusto ko usawa akong uyab. Partly, sa kanangingon, partly sa history. Pero 2 years ko nga nag-handle, preach sa pulpit, pero ang MCA, National Ministry, Pastor, ikaw na lagi mamastor. Apilis Pastor Ramin yun. Ikaw na lagi mamastor. Dili lagi ko, di na ko mamastor. Kaya gikapuyan ako pamastor. Pero balay na, musugot ang sa dili. Kung naay buhato ng ginabisa pa kung saan yung maglikay-likay, ibalik jud ka sa sitwasyon na diha ka. Manang usa sa akong ipasalamatan ng Ginoo, dako og ayun na to, dako nga pribilehiyo ang gihatag sa Dios ako pinagi sa ministry sa MCA. O dili na nako makalimtan kay nga naman ang usa sa nahimong kabahin sa akong kinabuhi, nahimong life partner sa kinabuhi nagsugod sa MCA. Ang akong uyab nga si pagnalikon basta ila-ilahan na lang. Diha nagsugod sa MCA. Kung na ako'y pipila, nagikan sa MCA. Manaan, ikaw ba naman, wala na akong i-divide ang simbahan, kananangin ko formally sa simbahan. Nga mo exit ko kay mag-ministeryo. Huwag man po ni kasabot ang nasyonal na mag-extend o laing ministry. Ako na ni-review, nasagipan ko ba itong panahon kay almost 1 month, di ko patungkong magpulpito. Balo mo ni sila si Jason o si Koan, Presti o guban pa. Nasakitan ko, uy, kining atong tawhanon na pagbatin. Ako di naman ko pawalihon, nanghit man ko. Sa ilang part sa molding na kinahanglan, usay na yung mga exit na to na dili nindot, apoy nindot. Pero sa kunagingon, God is working all together for our good. Mana nga, akong gipasalamatan ng Ginoo tungod kay ang Sidring, ang Christ Divine Revelation Missions Movement, dili o wala pa kuna-una nga ang MCA, dili kabahin. Maingon mo sila mawa sila ilabot, pero ako, kabahin to. Tungod kay gitawag ko, gi-restore ko sa Ginoo sa ministry, sa MCA. Mana na, dakong utang, tabugot-on ako sa Ginoo, sa kinabuhi ni Brother James, o sa kanang, yun pa, sa ministry nga naata. Okay, mana nga, akong gipasalamatan ng Ginoo. Daghan nga nahimong kabahin ang MCA sa akong kinabuhi. Di na ako initali kung maglain ng tinanawon. Adto na lang ka sa akong isgutan karon. Ha? Okay ra man ninyo? Ako okay ra jud ko. Kay ning uban basigwa maanan og taas nga wali. Aw. Ang sarado ta. Magkita manang basin day mabot 32 years sa MCA. Makabalik og tungtong. Oh, manang ako nang taspon suliton kay pila 16 years na po siguro. Oh, manang ingnon ta mga taga-MCA nga hawiran jud ninyong tawag sa Ginoo nga di ninyo buhian ang rinda sa pagpangalagad tungod kay gitawag ta sa Ginoo. Tama ito gingon ni Pastor ganina. Dili lang hundreds, thousands of people nga ministeryuhan sa MCA. Tungod kay maunay tawag sa Ginoo. Do mayon na to nga dili man nahimong daghan nga natigom sa simbahan, pero tama tong gingon sa Bible nga lain ang nagtanom, lain pud ang nag-ani, pero atubangan sa Ginoo pareha ra ta mga alagad sa Ginoo. So mana usa sa kong dako nga gipasalamatan ng Ginoo tungod kay gigamit niya ang ministry nga diin para mo restore ang kinabuhi. Ako na restore ko sa Ginoo sa pagministeryo tungod sa ministry. Same. Kung ikaw siguro mismo nga naa dinhi karon, gigamit pud sa Ginoo ang ministry para ma-restore pug o mahimong magpadayon sa pagsanong sa tawag sa Ginoo. Okay. Diling na nato tason kay programa mo kinanawan didto ta sa tong isgutan karon. Moving forward. Moving forward. Adto na ta paingon sa unahan, di na ta balik-balik itong napita. Oh, kay mga pain, mga hurts. It hurts, but it learns a lot sa kinabuhi. Okay, moving forwards to mighty works of greater glory. Makita na to diya sa Book of Judges. Chapter 6, verse 1 to 18. Pero ako nagilantaw ang tibok nga history sa kinabuhi ni Gideon. Dili sayon, pero dili pud lisod.
Dili sayon, pero dili po lison. Lahat ng i-group ko na mo sa una sa MCA, like Gideon 300. Kumusta lang to sa Gideon? Nabuhi kami sa Gideon? Deeds na lang. Okay. Atong basahon ang atong patukuranan, yung takna sa kabuntagon. Ay, hapon na meron no. Kalimutan na. Okay. Dili lang kayo na to tas-on ang atong pagbasa, pero naalay usa ka verse nga atong basahon. Kay mao ni dinhi ta maglantaw nga hisgutan na to nga ang Dios nagapamuhat ug magapamuhat bisag dili ka mo participate. Bisag dili ka mo sanong naay buhaton ang Ginoo. Kung dili ka mo response, wala na naka-influensya sa plano sa Ginoo. Kung dili man ka mo response karon, ang plano sa Ginoo magpabilin nga iyang buhaton. Ano ingon ang Bible sa book of Jeremiah, I am watching my word to be fulfilled. Gilantawan sa Dios ang iyang mga pulong nga matuman. O dapat mahimutang aware o mahimutang responsive sa tawag sa Ginoo. Manang atong isgutan karon ang kinabuhi ni Gideon on how he responded sa tawag sa Ginoo. Bisag daghan pang mga chichiburitsi. Kabalo man ta sa story sa life ni Gideon. Gitawag siya sa Ginoo, gideklarahan siya sa Ginoo, mighty warrior. Pero wala pa gali, alawan pa gali. Dideklar na sa Dios nga si Gideon mighty warrior. Pero wala pa siya ay training. Kumusta man kay Igsoon? Atong basahon din sa verse 1. Dami tagang tipara kay taon. Asugdan lang nato there sa verse 11 and 12. Kining do ka verse atong lantaw. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belongs to Joas the Abishite, in a wild priest to keep it from the Midians. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." The Lord is with you, mighty warrior. Magamit ang Ginong Diyos nga labing gamhanan, amahan ng mga langit. Our mind, our comprehension is very shallow and limited. But we come to you boldly in this particular time. May you open our spiritual eyes and ears, gives us a spiritual understanding in the sight of God, so that we could comprehend things according to your plan and purpose. Amahan ng mga langit mo, hingtak na sa kapon. Ikaw ang mahimaya o magpamuhat sa kasing-kasing sa imong katawhan. Wala ko kay balo sa ilang status, sa ilang kinuulit ka na. But salamat na ang mensahe ngayon gipanayag, pinagis kinabuhi ni Gideon, mag-inspire na mo in on how we look up sa among kaugalingon, but different sa imong panglantaw sa amo Dios. Salamat Ginoo nga nagtakna sa sayo nga kapunon, ang imong presensya, ang imong balang Espiritu Santo mao imong panglihok sa among taliwan. Dalay kong kaugan, gamitan imong ubos nga lagad, sumala gayud sa imong plano ug katuyuan. Dalay kong kaugan, in the mighty name of Jesus. Amen. So sige, mayong hapon sa tong tanan. Niining panahon na, niining katnaa, murag mamaor po ni sa tong panahon. Naigitawag political crisis, naigitawag economic crisis, naigitawag na social crisis, basta mga crisis. Ngani kung imong lantaw ng kinabuhi ni Gideon, dili nindot. Kay background sa kinabuhi ni Gideon is talawan. Gawas nga talawan, gitawag nga, gitawag nga, wala siya self-esteem or tan-aw ni siyang kaugalingon nga ubos kaysa tanan. Paglantaw ni siyang kaugalingon nga wa siya kwinta, wa siya mahimok. Pero ingon ta kay Ibsoon, kung naglantaw man kasi mong kaugalingon nga wa kay kwinta o kay pulos,
lahi ang word of declaration sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao ni nahitabo sa kinabuhi ni Gideon. Tungod kay ang panglantaw ni Gideon, wala siya ang pinakaubos sa iyang pamilya. Niining nga particular nga chapter. Pero ang gideclare sa anghel sa Ginoo yun sa The Lord is with you, mighty warrior. Ang MCE, may nga nga, gamay ron ang kay Midiri Labita kay maihap ra sa kamot o TL. Ako isulti ni Pastor Ram kanina, the Lord will save His people, whether in many or in few. Pwede jud magagamit o magluwas ang Ginoo og mga tao, bisag paggamay lang o daghan. Ngani kung nimong tanan sa istorya ani sa kinabuhi ni Gideon, naay 24,000. More than 30,000. Nga nahimo nga gikulikta o nahimong ning hagop kay makig-away sila sa Midianites. But dili makita nato ang gahom sa Ginoo nga nagmove sa kinabuhi ni Gideon aron makita ang himaya sa Ginoo dili tungod kay capable si Gideon. But because of God's calling sa iyang kinabuhi, mahimo ka nga naman. Kay si Lord mag-qualify. Si Lord ang nagtawag, nag-qualify o nag-enable nimo dako. Dili makita na to ang duha ka importante nga kamaturan nga itong isgutan na sa kahaponon. Number 1, we know that God is with you. Makita nimo ang pangpanglihok sa Dios sa imong kinabuhi kung kabalo ka nga ang Dios nag-uban o mag-uban nimo. Ikaduha nga itong isgutan na sa kahaponon is when you know that God is waiting for you until you respond. Si Lord nagapaabot o magpaabot nga ikaw mo response. Yes, gamhanan si Lord. Makagagahom si Lord pero musugotag sa dili siya magbuot-buot. Nagkinahanglan siya og tao nga iyang gamiton. Muna sa Book of Prophets, nagkanayon, God will not do anything without revealing His will to His servant, the prophet. Meaning to say, ang Diyos na ibuhaton pero makig-partner siya o mga tao. Mo-restore siya o kinabuhi pero mo gamit siyang tao, dili magic. Ma-remember ako ang testimony ni Pastora Mirna sa una. Walay tao nga nag-evangelize sa iya. Tama ba ko, Pastora? Walay tao nag-evangelize. Walay anghel nga nag-evangelize. Nakapunit lang siya og gitawag tracks. Iyang gibasa. God convicted her heart. O gi-open sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Din gidawat niya ang Dios. O nahimo siyang usa sa pillars nga leader sa MCE. So meaning to say, sa kung nagingon, naay pagabuhaton ang Ginoo lahi sa atong programa. Madali ni atong lantawon sa kinabuhi ni Gideon nga ning takna sa kapunon makita anong masabda nimo nga kung ikaw kahibalo nga giubanan kas Ginoo, unsa may imong dapat buhaton? Kung kabalo ka nga giubanan kas Ginoo, unsa may dapat nimong response when we face on kanimo atubang kag mga struggle sa kinabuhi? Kaganina ang mag-isgutan, ganinang buntag sa Book of Exodus chapter 14. Nag-isgot ito nga, be still, the Lord will fight for you, be still. Kaya nga naman, si Lord ang makig-fight sa imo. In your behalf, God is fighting for you. Dili aron mahimo kang defeated, kundi mahimo kang champion. Pero malagi na, kung di mo tanan ang proceeding ng mga verses na ganyan, sa diha nakita nila ang struggle, ang mga Egyptian people, ang Egyptian soldiers, ning hilak sila nangahadlok. Kahibalo silang giubanan sila sa Ginoo, pero sa panahon nga nag-struggle na sila, nakalimot nga naay Dios nga nag-uban nila. Kuhinta ko na yung tapad, pila kay gayon nga kabalo ka na Ginoo, pero nahadlok ka, mas dako pa problema kaysa Ginoo. Tinon, pila kay gayon sa imong kinabuhi, nga naglanta ba, mas gamhanan ang problema kaysa imong Ginoo. Wherein pa kung atong lantaw, mas dako ang Dios nga atong gialagaran kaysa atong problema. Kumusta mga kaigsoon?
Kumusta? Dako ba ang Ginoo o dako ang problema? Sigurado ka. Makita mo sa dagway. Okay. Dini atong lantaw na. Ang Dios nagsulti sa iyang pulong nga si Gideon iyang giubanan. Tungod kay naa siya dako nga plano in the future. Tungod kay pakalawan sa Dios ang nagdaog-daog sa ila. Pero pangutan na, what really the cause of their struggle, their problem? Is it God brought them their problem or is it sila mismo ang naghimo og lakang nga mahimong pakaulawan og daog-daogon? Ngani kung imong tanan ang conversation ini ni Gideon og sa angel sa Ginoo, ang Ginoo nag-uban ninyo, ang Ginoo ingon mo siya. Kung tinuod pa nag-uban ang Ginoo, anong naingani man ni? Unsa man ay sitwasyon nila ining panahon na? Atong tanan ang context nila makita. Okay, balik ta dito sa kwan. Sa pulong sa Ginoo. Verse una na to ang verse 2. Di sa nato lang tawon ang verse 1. Kay mao na hinungdan. Diri sa ta sa verse 2. Unsa may status sitwasyon nila niining panahon na. Maybe dili pareha sa atong panahon pero it could be na ay similar. Okay, atong lang tawon. Unsa may nahitabo ani nga gidaog-daog sila sa ilang mga problema. Mutuo ba ka nga imong problema kung di nimo mabantayan daog-daog kung kasi mong problema? Inyong pasuban. Don't problem your problem if your problem is your face. Ayaw problema ang imong dagway kung problema na kay problema na jud. Okay, dere ta atong lantaw sa gisulti sa pulong sa Ginoo nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Okay, verse 2. Because the power of the Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelter for themselves in the mountain cliffs. Asa sila namuyo? Tungod kay naimong gamhanan, powerful ang Midianites nga gigamit sa Ginoo pagbunal sa ilang pagkakahig ulo. Gigamit sa Ginoo, dili lang ang Egyptian, kundi panahon. Ni gitawag ni Gideon, gibunalan sila sa Ginoo for 7 years. Lahi nga bunal itong literal na bunalan jud ang lubot. Gipaanto sila. Tungod kay naa sila gibuhat nga wala malipay ang Dios. Kumusta man ang imong tapa diha? Naa ba na gibuhat nga wa malipay ang Ginoo? O naa ba ka gibuhat nga wa jud makapalipay ang Ginoo? Wa jud makalipay sa Ginoo? So nining panahon na ang itabo ang katawhan sa Israel wala na nang puyo sa iba mga barangay nila, ilang lungsod kay nga naman nangahadlok. Nganong nangahadlok tungod kay ang Bible nagsulti countless, daghan sama sa lukos ang army sa Midianites nga ning adto sa ila kay para sila daog-daogon og pilihon. Okay, asa sila namuyo? Ingon ang Bible sa mountain cliffs, mga usa ning mountain cliffs? Mga bangil or mayutang nas mga bukid jud. Mga bukid-bukid nang nago. Tungod kay kung makit-an sila o sa may buhaton. Dili ra dapayon, dili ra subagon kulatahon, paantuson. O ta kinsa may naghimo nila nga maganto sila? Ha? Naganto sila nga namuyo asa sa mga kabukiran o sa unsa pa mga langog. Develop na kayo ilang panahon, ilang sitwasyon. Pero sa panahon nga ning talikod sila sa Ginoo, ning balik sila sa ilang kinabuhi nga nagtagok-tagok. Namuyo sila sa mga yungib o mga langog. Napagingon diri. Caves and strongholds where the Israelites planted their crops. The Midianites, the Amalekites, and the other eastern peoples invade their country. Ang nakapangit nining panahon na ang ilang source of income, ilang panginabuhian. Sa dihang makit-an, mahibalan sa mga Midianites, Amalekites, o silang baton, at tuon og
panguhaon i-destroy. Pangunta na, kung sa may mabili nila, ingon pas bulanon, jamo. Jamo. Why mabilin? Kuhaon tanan sa ilang mga invaders. So kung kaon tanan, o sa pagkaon? Naay pagkaon? Kung sa ato karon nga panahon ang mga oligarko may nag-hoard sa mga yung papagkaon o sa atong economics, niining panahon na ang nag-hoard, ang nag-control sa ilang economic, sa ilang sosyudad, dili sila, kundili ang Midianites. In other words, wala silang freedom nga mabuhat sa ilang kagustuhan. Kung sa rason, balik ka sa verse 1. Balik ka sa verse 1. Pakita na to. Sige, tanaw diri basaha. Dunganan na to basa. Makita ninyo? Aote, dunganan na to basa kay para mahinumdum ta nga ang mahimo din resulta kung mahimo tang mo mutalikod sa Dios. Dungan 1 2 3 go. There is the light did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years He gave them into the hands of the Midianites. Klaro. Ang gigamit diyang nabita, did evil in the eyes of the Lord. Kabalo ba ka unsa nang gibuhat nilang evil in the eyes of the Lord? Nabasa ba na nimo? Naibalaan ba na nimo? Unsa ang evil deeds nga ilang gibuhat? Basigwa po ka kay balo, dugay na kang Kristiano nagpabutang-bungol na pug ka. Wala ta kay balo nga naa na tay gibuhat nga evil in the eyes of the Lord, pero di para okay ra kay balo Kristiano secure na. Pero naa na day gibuhat nga mahimo nga evil in the eyes of the Lord. Bisa ka hilak as Ginoo, pero in the eyes of the Lord kung naa kay gibuhat ambot nimo. Okay, atong lantaw ko sa ilang gibuhat. Tanaw sa inyong Bible. Mas may inong lantawon kay para makita na to nga mumbuhat ta forward diha sa iba greater glory sa atong pagpangalagad sa Ginoo kung kabaluta nga ang Dios na kuban nato. Pero atong lantawon, unsa hinungdan nganong gidaog-daog sila, nganong gipakaulawan sila, nganong nagtaro-taro sila, nganong nag-struggle sila silang kinabuhi. Wa pa masuko ha. Ako lang ipaspasan kay para madali. Direta. Atong lantaon, ang first one in evil in the eyes of the Lord. Pero unsa gibuhat? Ato nang i-detalyan. Verse 7 to 11, verse 10, atong lantaon. Naigisulti diyan. When the Israelites cried out to the Lord because of Midian, He sent prophets to them who said, "This is what the Lord God of Israel says. I brought you up out of Egypt, out of the slavery." Okay. Ato na ning gamiton nga word, nanumboy si Lord. Adi man po tawag nga panumboy, no? Gi-remind lang niya ang mga Israelita. Ingon ang pulong sa Ginoo, nagpadala siya og propeta. Tungod kay nagpahilak-hilak sila sa Ginoo kay nga naman, grabe na nilang pag-antos. Siguro nagkapasmo-pasmo na ning mga tawhana. Ngani kung imong tanan sa Ginoo ni Gideon, nagtago sila nga di sila makit-an sa ilang mga kaaway kay ang tanan nilang hinaguan, kuhaon, confiscate. Kuhaon sa ila. Kinsa may ganahan diri? Usa ka bulan nimong trabaho unya pagabot sa sweldo kuhaon ra. Ganahan ka magtrabaho? Kinsa may ganahan? Ganahan ka magtrabaho na pagabot sa ting sahod, wa kay manawat? Kung ganahan mo, ang inyong sahod diri nako. Kaya hay. Bingan ka. Inis pastor mo na kwarta. Ikaw dai di ka na kwarta. So meaning pa na makita na to nga ang Dios nagpadala og propeta. Nga naman kay nangayo sila og tabang. Asa sila nangayo tabang? Dili sa Turko, kundi nangayo sila tabang sa Ginoo. Klaro?
Sa Ginoo sila na ngayong tabang. Kuita ng tapan, asa makakanunay na ngayong tabang. Dito sila na ngayong tabang sa Ginoo. Kaya wag naman sila mahimo. Nagtago-tago. Kahadlok, na-stress na siguro ni sila. Pila man kayo na-stress na ka, way tulog-tulog. Way tulog. Ang gibuhat sa mga Israelita, ning cry out sa Ginoo, Lord! Dito, Lord, patawad! Di kanta man. Nangayo silang tabang sa Ginoo. Ang sa'yo response sa Ginoo, immediate si Lord magpadayag. Mu-response siya sa diyang nangayo ta. Wala, sa mga hibaw sa kung sa Davao na 911 sa Bible po na ay 333. Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you. O sige nga dito. Og magpakita og mga butang nga wala nimo masayre. So ang call number sa langit is Jeremiah 33:3. Gusto ka? Pero basig magpa-cry out ka pareha ni mga Israel. Hila si Lord nabangi mi. Pero nagyapon sila ay darling sin nga ilang gibuhat. Nangayog tabang sa Ginoo pero muduol gyapon ni Asherah poles o ni Baal. Naarag gyapon ni nga chapter. Morning si Gideon gigamit sa Ginoo. Morning gisultian si Gideon. The Lord is with you, mighty warrior. Mana atong inumduman ang tawag sa Ginoo tawgon ka ubanan kaniya. Sa imong pagpangalagad sa Ginoo, wala ka biyay sa Ginoo. Feeling ra na nimo ngawa ka ubani. Usay kini nga tong feelings bitaw. Mangilad ni atong feelings. Na mag-assume ko ta. Okay, ato ning lantaw na. Ang gihisgutan sa Bible, iyon siya. This is what the Lord God of Israel says. I brought you out of Egypt, out of the slavery. Sumpay, verse 9. I rescued you from the hands of the Egyptian, and I delivered you from the hands of all your oppressors. I drove them out before you and gave their land. So, klaro? Ang Diyos nag-perform na og dakong butang sa ilang kinabuhi in the past. Pero kung sa ilang gibuhat, verse 1, dead, evil in the eyes of the Lord. Unsa man ning dead, evil in the eyes of the Lord, kung imong lantaw, in particular, unsa man ilang gibuhat nga evil in the eyes of the Lord. Okay, dire. Padayon na to, kaya makit-an. Verse 10, I say to you, I am the Lord. Do not worship. Ay, dinhi ang problem. Nganong gidaog-daog gipakaulawan sila tungod kay ang Dios nag-introduce ako ra inyong Dios. Mana pag-abot sa chapter 20 sa book of Exodus, naghatag siya og 10 commandments. Unang sugo is I am the Lord. Oh. Dili ka pwede magbaton og laing Dios, og musimba, og muluhod. Tungod kay gi-introduce niya kung kinsa siya sa imong kinabuhi. Kautan na, kaila ba kasi mong Ginoo? Siluso ang imong Ginoo. Kasi yung gingon, I am the Lord your God. Oh, do not worship other gods of the Amorites in whose lands you live. But you have not, ang Bible sa gingon, you have not listened to me. Unsay evil did ka ilang gibuhat in the eyes of the Lord? Nag-worship og laing Dios o dili na sila maminaw sa pulong sa Ginoo. Dili ko bungol. Kini mga tao na dili bungol. Wait ang tapat bungol ka dili. Kini mga tao na dili bungol, pero gipili nila nga dili maminaw sa pulong sa Ginoo. Mas balihon pa nila ang pag sabay-sabay sa Amorites. Nagsimba og duha ilang gisimba. Si Baal. Pagikag Baal, actually, general kay ng word nga Baal. Tungod kay idols na sa lain-lain nga mga idols na sa nagkalain-lain nga mga Diyos-Diyos sa ilang panahon. Bilangan matapit na. Importante nga kahibalo ka, hindi ka matapit. Ha?
Unsa ilang gibuhat even in the eyes of the Lord? Ding worship sa laing Dios. Unsa pasabot sa worship? So, basta worship mo gusto. Kung unsa may mga sabtan sa worship? Worship ko nang isa sa kong kamot. Generally, ang word ng worship is everything you do for God's glory. Ato nang i-short. Tanan nga imong gibuhat, makapagsidungog, makapalipay sa Ginoo. Mao na itawag og worship in general. Pero kung sila gibuhat, ning simba sa laing Dios. Oh, unsa niya tabo? Nagcry-cry sila sa Ginoo, Lord, nabangin mi. Unya gipamukha na sa Ginoo. Mao na. Ato nang gamiton sa tong terminal, mao na. Ako imong Ginoo, dito jud ka sa lain. Di pa jud ka maminaw tawgon ila. Wa ko ka ila. Igsoon, kumusta man? Naminaw pa ba ta sa pulong sa Ginoo? Amen. O ba siya nagpabungol-bungol lang? Kumusta man? Ingon ang pulong sa Ginoo sa kinabuhi nila nga mga Israelita. Wala pa man si Gideon ani general pa rin ang katawhan aning dool sa Ginoo. Managi gipadalhan sila propeta, gipainumduman sila, oy! Ako ba yay Dios ninyo nga nagluwas gikan sa inyong pagkauliton? Pila sila ka tuig dito sa Egypt? How many years did the people of Israel enslaved? Living in slavery sa Egypt. Ang history nagsulti nga for 400 years. Dito sila nagpuyo sa Ehipto, pero ang Dios nagsaad nga ibalik sila sa promised land. Pero nining panahon na nakaabot na sila sa promised land, pero unsa ilang gibuhat? Verse 1, did evil in the eyes of the Lord by worshiping idols, by not listening God's word. Manig, kamusta manig son? Napabatay hunger, napabatay desire na maminaw sa pulong sa Ginoo. Usa sa mga hinungdan nganong di nataganahan maminaw sa pulong sa Ginoo tungod kay naanatay mga idols sa kinabuhi. Naanay gitawag pangikag idols. Sa ato ning lantaw na everything that replaces God in your sibisan unsa o unsa nga mga butang nga naka-replace sa imong kasing-kasing diha sa Ginoo, ang tawag kada idols. Maning ingon ang Ginoo, wala na mo naminaw nako, nagsimba na mo laing mga Dios. That is why ang gigamit sa Ginoo ang Midianites. Gilatos sila maayo. Gipasmo sila maayo. Gipasmo do. Kasi problem nila, economics down. Political down, kaya di naman sila control. Di naman sila in control sa ilang nason. Socially, pag tinagog sila. Spiritually, samot na. Kaning simba na kaning sila laing Diyos. Wala down. Pero kung sa gibuhat, sa katawan sa Israel nga nag-cry out, si Lord immediate nga nag-response. Ipadalhan siya sila, take pahinumdom. Ay ato nang ibutang nagpadala ko propeta sa Ginoo manamoy-boy sa ila. Di ba giluwas mo sa Ginoo? Anong nangalagad mo ng laing Dios? Nabungol, hindi pa jud mo maminaw. Managingon sa Bible, nay mga dalunggan pero dili maka. Nay mga mata pero nay mga bakbak. Ngano man? Dahil ang topic nito sa balik lang sa tanong. Okay. Dini atong lantanan, si Lord ang painumdom sa kinabuhi sa mga Israelita nga ning talikod sila sa Ginoo. Kung silang ibuhat, ning simba og laing Dios. Then, mauni ang naitabo. Ipainumduman man sila sa Ginoo, nagpadala man siya kung mensahero, ang propeta. Then, naapay sunod nga gibuhat ng Ginoo. Si Lord wala nag-stop sa pagpadala lang og mga saba. Si Lord wala lang nag-stop nga naay mo padala sa imong mubadlong mga saba magpahinumdom, dili si Lord mag-stop. Kung dili iyang padayunon ang iyang giplano. Mao ni pagabot sa verse 11.
Ang tubag sa Ginoo una rapids. Ikaduha nga gipadala sa Ginoo unsa man verse 11. Ato nang basahin. The angel of the Lord came and sat down under the oak of Ophrah that belongs to Joash the Abishite, where his son Gideon was raising wheat in the winepress to keep it from the Midianites. Verse 1, verse 12. And when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Pangutangan, nada ba yung accomplishment si Gideon? Well-trained na ba si Gideon? Familiar ba siya sa pulong sa Ginoo? Nga iyang papa ay idolatros? Huwag mo nang tanawon, basahon. Gidakop gani iyang papa kay naibalian sa ilang lungsod nga ang naguba sa ilang templo si Gideon. Gidakop ay iyang papa. O nagingnan nga ipagawas doon ang imong anak ka naguba sa among templo ha, sa atong templo. Gipukal niya ang Asera pole og ang si Baal iyang gibungkag. Tuba po siyang papa. Kung tinuod pang Dios ni si Baal o kining Asera pole, anong maprotektahin ni iyang kaugalingon? Naanay pa naglalis tungod kay ning laban mo lagi siyang anak po nga unsa may tawag kana? Tama bang gibuhat ni Gideon o mali? Sinto, hatag respeto siguro ang ilang ng katungod. Tinuod bitaw ko. Pero unsa inungdan nga nung gibulabog sila sa Ginoo, kilato sila sa Ginoo. Kadto may hinungdan. Respeto o nimo nga may hinungdan nga nakamulitsing, nakalitsi-litsik ilang kinabuhi. Respeto. Angay man ta nga mo respeto sa sitwasyon o mga iba tao nga angayang respeto. Pero kung mao na hinungdan nga maguba imong kinabuhi, I don't think so. Hining panahon sige buhat. Atong lantawon ang gisulti sa angel of the Lord. Kay naa sila'y conversation. Ang conversation ani is mura og ning tuo si Gideon murag banat. Kaya nga naman, nasa ni conversation, kung tinuod pag iubanan, dis Ginoo. Manong, ano mga mong sitwasyon din? Di ba? Atong lantaon, when the angel, verse 3, pardon me, my Lord, Gideon, nothing is impossible. Kung mahimo sa Dios ang tanang butang, dili na to ang punon. Magpagamit lang ta. Ayun do, huyam na ko, di mo kabalo mo kanta. O di ka kabalo mo kanta, sayaw. Di mo kung kabalo mo sayaw, auli! Wala, no? Naatay na kadayang ng mga talent na pwede ito invest sa pag-serve sa Ginoo. Gamitan na. Ay, pag nanto, awa mo ko, kung di ka kabalo mo kanta, ayun na lang dyan pa. Alig ka mo yung kanta. Kaya, imbis kayo makapanalangin, makahangin ka din kung balik doon na yung mga bisita. Pangita itong ilang sumulid din. Halayin mo ito lang naman ha. Si Gideon, ang iyang panglantaw, self. Pero ang panglantaw sa Ginoo, unsay ako mabuhat sa imo kung ubamanta ka. Balik ko na to. Unsay nakita sa Ginoo sa niyong giubanan siya? The Lord is with you. Ang paglantaw sa Ginoo siyang kinabuhi, mighty warrior na. Wala pa siya experience, wala pa siya training. Naglantaw pa siya siyang kaugalingon nga weak. Pero ang nakita sa Ginoo, dili ang imong weakness, dili ang imong limitation, dili ang imong failure. Amen. Ang nakita sa Ginoo, ang iyong presensya mag-uban sa inyo. Praise the Lord. Natuo ba mo mga taga-MC nga uban ang Ginoo niya? Amen. Basi nung mura po Miss Gideon, o ano bang kamay, naman lima, mag-ihap pa mas kamot. As I've said, the Lord will save His people whether in many or in few. Pasalamat ta, kay gamay ta. Kung daghan na, pasalamat po. O, kung sa may problema na.
Napay mawala kung magpasalamat ako nga meron? Wala. Kung daghan ta, magpasalamat, napay mawala? Wala. Dili ta maglantaw sa mga butang na wala sa ato karon. Unsay dapat nantong pasalamatan? Kanang naa sa ato. Amen. Oh, ang paglantaw ni Gideon said, pero ang paglantaw sa Ginoo, sa anang atong isgutan is, the Lord is with you. Iyo ba lang? For 16 years, ang Diyos naguban sa MCA. Amen. Muto ba mo na? Amen. Marot. Amen, marot. Okay. AIDS na si Jesus na lang dito. Salamat ka sa Ginoo. Ah. Hinumdaman nato igsoon, the Lord is with us. Him say about ako malipay o maglantaw ko na ang ministry nga gisugdan sa Ginoo dili sa akong kinabuhi ha. Ang ministry nga gisugdan sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Inyo nang padayon o inyo nang hawiran. Ana ma-remember nako ang mga tao nga akong giistorya before ko ni wa ko ning nanawi ha. Before ko ning pahulay. Istorya nako. Kamo may gibutang sino din dapitaw, dapat kamo may moamping sa ministry. Dili kay mangita pa mo lang tao nga ay sila lang may mukuan. Kamo kay gibutang sa Ginoo din dapitaw, kamo may take care, mo take good care sa ministry. Eh gibutang mo din dapitaw. Dili ako, dili ang mga tao may nagbutang sa inyo kundi ang Dios mismo. Mora hinumduman na to ang atong gisgutan karon, the Lord is with you. Subayan na dayon nga mga white ano, mga mighty warrior, mga makusganon nga mga mandirigma. Grabe, pag mandirigma, patay na kung patay. Habang nasusugatan, lalong tumatalaw. Dili na mao. Habang nasusugatan, lalong tumatapang. Habang habang sana karon ay, di na nag-gamer. Kasi nag-promote pa ni Pastor sa kuwan. Dili na nag-gamer. Naglain mo. Kasi di nyo na may numduman ha. Habang tumatagal lalong. Dahil, habang tumatagal lalong tumitiba. Sumasarap. Habang tumatagal lalong sumasarap. Kabalong mo na? Dili na mao. Habang tumatagal, lalong tumitibay. Pinagtibay tayo ng panahon. Pinagtibay tayo ng Panginoon. Sa lahat ng pinagdaanan natin, remember, God is with us. Amen? Amen. Okay, kadoon na tayo. Naglain mo kinanawan. Verse 18. Dito tas verse 18. Kailangan na dyan mo. Okay, verse 18. Ang conversation nila nini sa verse 17 and 18, ito basahon. Ingon si Gideon, ani? Ang Gideon, Gideon replied, if now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you are talking to me. Please do not go away until I come back and bring you offering and set it before you. Onya ang giingon diri sa verse, diri katapusan nga praise. And the Lord said, I will wait until you return. Nakuha ka na natin. God is waiting for us sa atong response dito sa ministry. Ngayon pa si Gideon, Lord, kung tinuod yun nga ikaw may nagtawag na ko, kung tinuod yun nga ikaw may nagpamuhat na ako, paabot ako. Grabe si Lord pa, inyang papaabot to. Wait ang tapad. Pila kahigayon nga si Lord nagpaabot ni mo. Kuita na mo tapad. Hoy, son. Pila naman kahigayon nagpaabot si Lord. Unawa naman yung kakabot. Angayan bang papaboto na to si Lord? Is it, angayan ba ta nga si Lord may, Lord, wait lang sa. Wait for a minute, kaping mainit. Hindi na. Pero si Lord, kanunay maghatag o pahigayon. Isa pag may ta, Lord, unya na lang ko. Oh.
Sa kunagingon, si Lord nagpangita og mga tao nga willing nga mo-respond. Is it ang MC willing pa nga mo-respond sa tawag sa ino? Uy! Uyaw! Is it ang MC Davao willing pa nga mo-respond sa tawag sa Ginoo? Until when? Si Lord magtabon. Kasi may na, para na sa mga tigulang, kay doon na ang graduation. Ningon pag mga kanang mga buwang-buwang na, ay para na sa mga batanon, kay lig-on pa og tuhod. Magpinasahay. Kaya kinsamay mo dawat sa tawag sa Ginoo. Ang mga tiguang maingon nga adto na sa mga batanon. Una ang mga batanon, para na sa mga tiguang. So kinsamay mo dawat, di pa mo dawat ang yawa. Manang pangutana, until when the Lord will wait sa imong response. Ang ilan ka ang conversation ini? Si Lord ding padala sa angel para i-confirm ang iyang tawag. Pero sa gihimo ni Gideon, siya paabot lang sa kaliyot kay magkuha sa kong i-offer sa imo kung tinuod ba jud ka ikaw, tinuod ba jud ka Ginoo may nagsulti ani? Pangutana, nasuko ba si Lord? Ningon ba si Lord nga ayan jud ko papabutan Gideon? Wala. Kung dili ingon ang iyang response, I will wait until you come back or until you return. Ano sa mga mo return? Sa tinuray ng pagpangalagad sa Ginoo. MCA, ang 16 years, wala na masayin. God is telling us to start another year sa journey sa ministry. Because, wala ang plano sa Ginoo na move forward ka. Muiswag ta sa unahan para sa mighty works for a greater glory na prepare sa Ginoo. Si Lord ang nag-prepare. Si Lord ang nagplan ni anak. Kinsa ang mabuhat sa plano? Dili si Lord. Kinsa ang response? Wait na tapat. Kinsa ang response? Dili si Lord ang response. Kinsa ang response? Ikaw magiubanan sa Ginoo. Ikaw magipaabot sa Ginoo. Ayaw na papabutas garo si Lord. Ay! Ayaw hintahan. Kaya basig maulahin ang tanan, sige tagpaabot. Kung yaning lampas na liay. Ayaw, iso. Manaw siya lang kapag pahinomdom na to, as we move forward sa MC Davao, ang sedrim yan, kabahin ko, nangandoy yung natangko sa ministry ng Magpalayo. Pupuli nga, kabalo mo, kabaluta, na ang Diyos nga nagtawag na to, walang tagitawag kundi giubanan ta. Sa sulod sa 16 katuig, wala jud nahitabo nga gibiyaan mo sa Ginoo. Gibiyaan ba mo sa Ginoo? Sulod sa 16 katuig. Ate Lord, nagibiyaan ba mo sa Ginoo? Wala. Wala. Wala jud makaingon diri nga gibiyaan mo sa Ginoo. Di po na pasabot tungod kay watang ibiyaan sa Ginoo dita moagi og mga kalisdanan. Sila gani nakasinati magkalisdanan. Pero ang declaration sa Ginoo klaro, the Lord is with you. Sa diyang isa, the Lord is with you. Ayaw na siguro pa. Ayaw na paabta dito sa ikaduhang punto na the Lord is waiting for your response. Ayaw na. Just reminisce o reflect sa tawag sa Ginoo na ubanan ka sa Ginoo. Asa mo kapay? Kung kayo nag-prepare si Lord. Nga? Greater glory. Greater glory as si Lord ang nag-prepare. Pero kinsa mo response? Ikaw ang itawag sa Ginoo. I hope and I do pray manining yung taknas sa kapunon as we move forward sa laing tuig sa ministry, kauban ang inyong alagad ay si Pastora, suportahan niyo. Dili lang suporta emosyonal, kundi suportahan sa tanang buluhatan.
Kay mauni ang tawag sa Ginoo. Wala lang si pastora ang gitawag, kundi amo mismo gitawag o giubanan sa Ginoo. Manamaingon ko, mahangyo ko sa inyo mga igsoon. Ayaw papabuta ang Ginoo. Kaya basig ulahin na ang tanan. Ayaw. Gi-prepare na sa Ginoo ang tanan. Ang ato lang gikinahanglan is response, sumala sa gidesign sa Ginoo sa atong Ginoo. May makita ang kinabuhi ni Gideon, dakong milagro ang nahitabo. Gikangker nila ang ilang kalaban. Pinaagi lang sa turutod. Pinaagi lang sa unsa man? Iba, so mo na sa among pinulungan amot sa inyo pastora sa tawag. So gihapon torch of unsa to? Katong kulon or path. Di jud unnecessary jud nga mapili ang ilang kalaban. Pero sa ko nagingon, when we respond sa tawag sa Ginoo, kabalo tag yabanan sa Ginoo, ang ilang kalaban nagiunay. Nagiunay o patay. Dili tungod kay gamhanan si Gideon. Mga salita kung dili tungod kay ningtuman sila sa pulong sa Ginoo. Mamo na accusation sa Ginoo, wala na magud mo naminaw sa Ginoo. Sa dihang nag-respond sila sa tawag sa Ginoo sa pulong sa Ginoo, ipakaulawan sa Ginoo ang ilang kalaban. Na ang ilan ng kalaban nag-unay o pinatianay. Sila lang ibat ng lantaw na, singit-singit lang, nag-iunay ang kalaban. Dako ba nga trabaho? Dili. Mana mo balik din ka sa pinakabisi. Inong mag-iubanan ka sa Ginoo. Ikaduha, ayaw na papabuta ang Ginoo. Ikaw na mismo mo. Ingon ka nga, Lord, here I am, send me. Use me. Ikaw na mismo ang Ginoo. Pagambot ang Ginoo Diyos, kalamitan na manang manginita. Salamat na inyong mensahe, magpainumdom kanamo as we celebrate sa 16th year anniversary sa MCEW. Indeed, sumala si mong pulong Ginoo nga ikaw ang Dios nga nagauban sa ministry sa mga kaigsuuna namo sa MCEW from the first time until today. You are so good and you never leaves your people. You never forsake your people. MC, na may mga bagyo, na may mga trials kinabuhi, but doesn't mean nga imo silang gipasanda. You remind them, kung na may mga struggle, dili na namo paaboton nga ikaw magpaabot ng muduol meaning kami na mismo ang willing nga mga take sa anong step, sa anong response sa pagpakitabang niya. Lord, I am praying and declaring that your message will remind the great purpose of your calling, God, for greater glory, God. Diya sa ministry nga imong gibuhat, God, that we should move forward with your favor and with your blessing, God, with your presence, with your supply, financial, physical, spiritual, God. Dalagon ka ba, Father? With this message will encourage your people. Yes, I pray and declare in Jesus' mighty name. Amen.